Naglalakad ang mga bida patungo sa Battle Dome habang tinitingnan ni Ash ang kanyang pinakabagong simbol. Nakakita si May ng isang farm at tumakbo patungo rito habang pinupuri ang ganda nito. Gayunpaman, kinuryente siya ng dalawang Voltorb. Dumating ang isang babae at sinabihan silang iligal ang pagpasok nila doon. Gayunpaman, nakilala ng babae si May bilang ang nanalo sa Saffron City Contest. Nalaman na ni Colette ang pangalan ng babae nang tawagin ito ng kanyang mga magulang. Pumasok silang lahat sa loob at sinabi ni Ash at May sa mag-asawa kung bakit sila naglalakbay. Nagpakilala ang mga magulang na sina Christopher at Jeannie. Sinabi ng mag-asawa sa kanila na gusto rin ni Nicolette na maging isang coordinator, ngunit gusto nitong manatili lang sa bahay. Sinabi sa kanila ni Christopher na nasa Pokemon Egg Farm sila, isang lugar kung saan inaalagaan ang mga egg. Sabik na sabik sina May at Max na makita ang mga egg. Kinalaunan, inayos ni Max si Munchlax upang ihanda ito para sa mga susunod na contest. Naisip ni Nicolette na kailangan niyang magkaroon ng isang practice na laban, kaya hinamon niya si Max, ngunit sinabi sa kanya ni Max na kay May si Munchlax. Dumating si May at sinabi kay Nicolette na kailangan nitong sumali sa contest at magsimulang magsanay, kaya hinamon ni Nicolette si May na labanan siya gamit si Munchlax at inilabas si Vileplume. Hindi handa si May, kaya natamaan si Munchlax ng Petal Dance at nalito. Ikinawag ni Munchlax ang mga daliri nito para gumamit ng metronome, at naging splash ito. Gumamit ng stun spore si Vileplume na nakaapekto kay Munchlax na sinundan ng Bullet Seed. Tinukso ni Nicolette si May, kaya nagalit ito at sinabi na kailangan lang ng focus ni Munchlax. Sumugod si Munchlax at binanatan si Vileplume ng isang focus punch. Pagkatapos ay gumamit ng Solar Beam si Munchlax at itinira ito kay Vileplume. Bagaman yumuko si Vileplume, nahagip pa rin ang ulo nito ng atake at natalo. Ibinalik ni Nicolette si Vileplume at sinabing tapos na ang laban para sa araw na iyon habang pinupuri ang lakas ni May. Pinuri ni May ang lakas ni Munchlax at tinawag na silang dalawa ni Max sa farm upang makita ang mga egg. Nakita nila ang daan-daang egg kaya ginusto ni May na magkaroon ng isang egg na aalagaan. Gusto ni Christopher na ikwento ni May ang kanyang mga karanasan kay Nicolette na tinanggap naman ni May. Sinabi rin ni Christopher na isa sa mga egg ay maaaring malapit ng mapisa at inalok silang tingnan kung alin iyon. Nakita ng Team Rocket ang farm at nagplano silang nakawin ng mga egg. Gayunpaman, sinabi ni Meowth na nagbabantay ang mga Voltorb at maaari silang makita nito, kaya sinabi ni James na mayroon siyang plano. Kinalaunan, dumalo ang mga bida sa hapunan. Inalok si Nicolette na makinig sa mga kwento ni May, ngunit umalis ito upang tingnan ang mga egg. Naisip tuloy ni May na hindi siya gusto nito, ngunit sinabi sa kanya ni na Christopher at Jeannie na matigas lang ang ulo ni Nicolette. Bigla nilang narinig ang mga Voltorb at isang malakas na pagsabog. Nakakita sila ng isang higanting egg at isang sulat, may nag-iwan ng egg para balikan ito mamaya. Kinuha nila ang egg at nakita ni na Jessie at James na umubra ang kanilang plano, sa ngayon. Nakita ng grupo na malapit ng mapisa ang egg at inatasan ng mga bida na magbantay sa farm. Nakita ni May si Nicolette sa loob at nag-alok ng tulong. Sinabi sa kanya ni Nicolette na kailangan niyang himasin ng banayad ang egg. Pinuri ni May ang mga kasanayan ni Nicolette at napagtanto na gusto rin itong maglakbay upang maging isang coordinator. Kinumpirma ito ni Nicolette, ngunit sinabi na natatakot siyang hindi siya maging kasing husay ni May. Sinabi ni May kay Nicolette na dati ay hindi niya gusto ang mga Pokemon, ngunit nagpatuloy lang siya at kinalaunan ay naging mas maayos na ang lahat at hindi nagtagal ay naging isang coordinator siya. Hindi pa rin kumbinsido si Nicolette na magagawa niya ito. Nasa loob ng kanilang balon ng Team Rocket at sinimulan na ni Meowth na nasa loob ng egg ang operasyon. Kinolekta ng higanting egg ang iba pang mga egg at umalis. Nakita ni Meowth ang egg na malapit ng mapisa, kaya binasag nito ang bintana at kinuha yun. Narinig ito ng grupo at agad na pinuntahan sina Christopher at Jeannie, at nalaman kung ano ang nangyari. Nakasalubong ni Meowth ang mga Voltorb na kinuryente siya, ngunit madali niyang natalo ang mga ito gamit ang egg robot. Kinuha ng Team Rocket ang higanting egg. Hindi kilala ni na Jeannie at Christopher kung sino ang Team Rocket, kaya ipinakilala ito ni Max sa kanila. Inutusan ni Ash si Pikachu na umatake gamit ang Thunderbolt, subalit pinigilan ito ni Nicolette dahil baka masira ng atake ang mga egg. Inilabas ni Nicolette si Vileplume na gumamit ng Stun Spore na nakaapekto sa Team Rocket at sinundan ito ng Petal Dance. Nahulog ang mga egg, ngunit nasalo naman ng mga bida ang mga ito sa tamang oras. Tumalsik ang egg na malapit ng mapisa, kaya inilabas ni May si Munchlax at tumalbog ang egg sa tiyan ni Munchlax papunta sa mga bisig ni Jeannie. Akmang kukunin ulit ni Meowth ang mga egg, ngunit gumamit ng Bullet Seed si Vileplume para sirain ang mga galamay ng robot. Gumamit ng Solar Beam sina Munchlax at Vileplume at itinira ito sa Team Rocket, ngunit hindi pa rin nasira ang higanting egg.
Tumakbo ang Team Rocket palayo, kaya gumamit si Pikachu ng Quick Attack, ngunit biglang binalot ng kuryente ang katawan ni Pikachu, at madali nitong nabutas ang katawan ng robot, na sumabog at nagpatalsik sa Team Rocket. Sinabi ni Brock na ang ataking ginawa ni Pikachu ay Volt Tackle. Kinabukasan, nakita nilang napisa ang egg, at ito ay isang cute na Vulpix. Binati ni May si Nicolette, at sinabing maganda ang kombinasyon na ataking ginamit nito laban sa Team Rocket, na nagpapakita na kaya nitong makipagkompetensya sa mga contest. Bago sila umalis, nakatanggap ng isang egg si May mula kay Nicolette. Umalis ang mga bida, nadala ni May ang kanyang bagong egg. Nabalitaan ni May na may magaganap na isang contest sa Silver Town, kaya nagtungo ang mga bida roon. Inilabas ni May si Squirtle, ngunit naisip niyang kailangan pa nito ng karagdagang pagsasanay. Nalungkot si Squirtle, kaya nilinaw ni May na gusto lamang niyang paghusayin pa ang mga kakayahan nito at sinabihan si Kambuscan na maghanda para sa isang laban. Kinalaunan, may isang babae na kasama ang kanyang anak na lalaki, ang sinusubukang hanapin ng isang lalaki. Nawala ni May si Squirtle at tinanong niya ang mag-ina, ngunit hindi raw nila ito nakita. Dumating sina Brock, Ash, at Max, na agad na pinagsabihan ni May ng kanyang problema, at biglang lumabas si Squirtle mula sa likuran ni Brock na napapalamutian ng mga bulaklak. Nakita rin ng Team Rocket ang contest, ngunit hindi interesado si Jessie at sa halip ay gusto nitong magtayo ng isang tindahan ng Pokeblock. Nagulat sina James at Meowth sa naging reaksyon ni Jessie. Inihayag ng announcer na magsisimula na ang contest. Dumating na ang mga coordinator, kabilang na si May. Bago pa man ipahayag ng announcer ang pagsisimula, isang lalaki ang lumapit upang sabihin dito na may isang coordinator na hindi pa dumarating. Tinawag ng announcer si Jeremy upang papuntahin ito sa entablado. Kahit nahuli na, dumating pa rin si Jeremy, nagkaroon daw kasi siya ng isang madaldal na kliyente. Agad siyang umakyat sa entablado. Pagkatapos ng ilang mga pagtatanghal, si May na ang susunod. Inilabas niya si Squirtle na umikot at gumamit ng ice beam para sa kanyang pagpasok sa entablado at napabilib nito ang mga manonood. Sunod, gumamit ito ng bubble at bilang resulta, isang malaking bula ang nabuo. Gumamit si Squirtle ng ice beam na nagpaputok sa maliliit na bula at nagpaiba sa anyo ng malaking bula upang maging isang ice sculpture. Susunod, pagkakataon na ni Jeremy. Biglang namatay ang mga ilaw at lumabas si Jeremy sa entablado na nakadamit bilang isang rock musician. Inilabas nito si Butterfree na gumamit ng stun spore at poison powder. Ikinalat ni Butterfree ang mga pulbos at gumamit ng safeguard na nagpabilib sa lahat. Pupunta na sana si Jeremy sa huling bahagi, ngunit dumating ang kanyang asawa at ang kanyang anak upang pigilan ang pagtatanghal. Iniisip nitong nagmumukha at umaarte bilang isang bata si Jeremy. Ayaw iwanan ni Jeremy ang entablado at sinabing pangarap niyang makapunta rito at magtanghal. Sinabi ni May na hindi pa tapos si Jeremy. Sinabihan siya ng babae na wala siyang karapatang makialam, ngunit sinabi ni May na baka pagsisihan ni Jeremy kung hindi nito tatapusin ang pagtatanghal. Inutusan si Jeremy ng kanyang asawa na sumama na sa kanila, ngunit nagpa siya si Jeremy na manatili upang pagbigyan ng mga tagahanga. Naghahanap ang Team Rocket ng mga berry, ngunit wala silang mahanap. Inihayag ng tagapagbalita na tapos na ang mga preliminary, kaya sa susunod na yugto ay magkakaroon ng 4 na coordinator, 2 hindi kilala, si May, at si Jeremy ang mga nakapasok na coordinator. Gumamit si Kambuscan ng fire spin kay Executor, na tumalo sa isa sa mga coordinator. Gumamit si Vileplume ng petal dance, ngunit gumamit ang Venusaur ni Jeremy ng razor leaf, na humiwa sa mga talulot at tumalo kay Vileplume. Kaya, ang huling labanan ay sa pagitan ni Jeremy at May. Pinasalamatan ni Jeremy si May sa tulong nito kanina, bagaman sinabi ni May na si Jeremy ang umayos sa sitwasyon. Gayunpaman, gagawin ni May ang lahat ng kanyang makakaya para matalo si Jeremy. Lumapit ang anak ni Jeremy sa ina nito, at sinabi dito na dapat silang manatili para manood. Malinaw pa sa alaala ng asawa ni Jeremy noong isang rock musician pa si Jeremy, mahal ng lahat ang banda. Sinabi ng kanyang anak sa kanya na napakahusay ni Venusaur, kaya naalala niya ang pangako ni Jeremy noon na ipapakita nito sa kanya kung paano sila makipaglaban ni Ivysaur. Nangako siya sa kanyang anak na magkukwento pa ng marami tungkol sa ama nitong si Jeremy, ngunit sa ngayon ay may laban pa si Jeremy kay May na dapat nilang panoorin. Inilabas ni May si Kambuscan at si Jeremy naman ang kanyang Venusaur. Nagsimula si Venusaur gamit ang razor leaf, bagaman sinunog ni Kambuscan ang mga dahon gamit ang fire spin, pero napawalang bisa ni Venusaur ang fire spin gamit ang vine whip. Gumamit si Venusaur ng frenzy plant, ilang mga halaman ang lumabas mula sa lupa. Sinubukang umiwas ni Kambuscan, ngunit tinamaan pa rin ito. Nakatayo pa si Kambuscan, ngunit naiwan si May sa isang mahirap na sitwasyon. Sinabihan ni Ash si May na tingnan si Venusaur, pagod na ito. Inatake ni Kambuscan si Venusaur gamit ang quick attack at pinagtutuka ito.
Tinulak palayo ni Venusaur si Kambuskan at gumamit ng Frenzy Plant. Gumamit si Kambuskan ng Fire Spin, ngunit nagsama-sama ang mga halaman at pinawalang bisa ang atake. Gumamit ng Quick Attack si Kambuskan, ngunit natamaan ito ng isa sa mga halaman, kaya kaunting puntos na lamang ang natira kay May. Gayunpaman, sumugod si Kambuskan at gumamit ng Sky Uppercut para talunin si Venusaur. Nakuha ni May ang Silver Town Ribbon. Kinalaunan, lumabas si Jeremy at nilapitan siya ng kanyang anak at asawa upang batiin. Umalis sila ng masaya dahil sa magandang pagtatanghal na ibinigay ni Jeremy at ng Pokemon nito. Pagsapit ng gabi, naghahanap pa rin ang Team Rocket ng mga berry, kahit alam nilang tapos na ang contest. Nakakita si Jessie ng isang patusok na berry at sinubukan itong kunin, ngunit sungay pala ito sa puwet ng isang Beedrill. Kaya, hinabol sila ng mga Beedrill palayo.